Nangangalay kasi ako sa sa pag-video, kaya ako nagiging lutang sa pagkwento sa inyo. Ayan, ipapaliwanag ko na sa inyo ng gusto kasi yung camera inihirap ko dito sa kalabaw para hindi ako nangangalay. Ayan. Para hindi tayo maging lutang sa kwento. Ito yung proseso ng pagpapautang sa sa land bank. Ang una ninyong gagawin ay magpapa-register kayo sa PCA na bilang kayo isang magsasaka na coconut farmers. Tapos dapat register din kayo sa RSBSA bilang naman magsasaka kayo. Yung PCA pagpapatunay yun na kayo ay coconut farmers. Tapos yung RSBSA naman pagpapatunay na kayo ay farmers. Yun naman ay sa munisipyo nagpaparehistro para kayo makapangutang. Tapos pag registered na kayo doon, ayan, kukuha kayo ng certification sa PCA na katunayan ay kayo coconut farmers. Tapos yun idadalahin nyo sa land bank at mag-a-apply kayo ng loan. Sasabihin niyo doon ay maglo-loan kayo ng pera na gagamitin ninyo sa ay pambili ng kalabaw or pambili ng baka, pambili ng kabayo, pambili ng baboy, pambili ng kambing. Nagagamitin mo yun sa ilalim ng niyugan. Ibig sabihin kung halimbawa may niyugan ka, tapos sa ilalim noon pwede ka mag-alaga ng kambing, pwede ka mag-alaga ng baka, ng manok, ng kalabaw. Lahat ng pwede mong alagaan, pwede mong utangin sa land bank. Ganun yung proseso noon. Tapos pag nakapagpa-register, nagpa-enroll na kayo as mangungutang, isi-CI naman kayo ni land bank. At yun, maghihintay kayo ng ilang panahon. Ayun, tatawagan kayo ng land bank, sasabihin sa inyo mangungutang na kayo. After noon, pag nakaloan na kayo ng pera, bibili na kayo ng kalabaw at isi-CI ulit yun ng ng land bank. Titingnan kung nakabili talaga kayo. Kaya kung ano yung inyong bibilhin, dapat yun ang inyong iuutang. Yun lang yung masishare ko. Bye-bye at God bless.